Morning once again. Salamat sa matag-usa nga niya. Let me read sa makausapa sa atong patukuranan sa mensahe. This is sumpay sa miaging Sunday nato nga pagtuon. I will read sa New King James nga version, Romans 3. Right now, 13 to 20 mga itong tunan. Ako lang pabasa ganina ang verse 9 so good. Kay gikan man din ha ang thought. Verse 9 to verse 20, mao na ang thought. Usaran ni ka thought, no? O tiwason lang nato, gisugda naman nato last Sunday. So ako lang basahon karon ang verse 13. May atong tunan karon 13 to 20. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. May the Lord bless the reading of his word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you once again for this beautiful morning. We thank you for your people who are here. We thank you for the privilege and opportunity to draw near in your holy presence, not just to glorify you, Lord God, but also to be instructed by your word. Lord, here we are now. Tuon sa imong pulong. Hinaot ikaw maghatag ka na maglingitong kaalam, dugang pagsabot, amo kining masabtan sa yanong lang mga pagi. Hatagi usab kami humok na kasing-kasing Ginoo nga madinawaton sa imong pulong, knowing that you are the author of these scriptures, Lord God. So Lord, bless us, convict us, and help us to understand your words, and help us to make others also understand us. Be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Mao na ni karon ang last or conclusion ni Paul gikan pa sa chapter 1 hangtod karon chapter 3, pagpasabot sa matag-usa kanato nga kitang tanan makasasala atubangan sa Dios. And as we have learned last week, ang approach ni ining nga section sa verse 9 to verse 20 nining chapter 3 is mura siya courtroom. This is a courtroom sitting, o ang tanang tao gidala diha atubangan sa hukmanan sa Dios, o ang Dios maoy husgado, maoy judge. Ang Dios mo'y naglingkod sa hukmanan, o kitang tanan anaa siyang atubangan gidala. Ug mao ni karon ang final effort ni Apostol Pablo pagpakita sa magbasa ni ining iyang sulat nga hilabihan ka makasasala sa tanang katawhan. Mao ni ang iyang final argument. Ug sa iyang final argument, iya na karong gigamit ang pung sa Dios. Mao ning verse 9 gikan sa verse 10 hangtod sa verse 20, verse 18 napuno kini sa quotation sa Old Testament. Puro ni quotation sa Old Testament. O gipakita nato pinaagi ni Paul, dili lang ang creation. See, sukad pa sa chapter 1, ang creation nagpadayag ng tao makasasala. Kay pinaagi sa creation, ang tao makailag Diyos, pero ang tao nag-reject gihapon ni ana. Pinaagi sa history, pinaagi sa logic, gigamit na ni Paul, humana. Pinaagi sa conscience sa tao, humana gigamit ni Paul, nga makasasala ang tao. Ang tao na konsensya, kahibaw siya unsay maayog dili, pero padayon siya buhat og dili maayo. Og now, finally, gigamit niya ang pulong sa Dios. This is from the Word of God itself. Ang gigamit nga argumento ni Paul, pagpakita nga ang tao, tanang tao, wala exempted, makasasala atubangan sa Dios. Guilty before God. Og mao ni angay sinugdanan sa gospel, og mao ni gibuhat ni Paul. Ang unang yung mensahe sa Ebanghelyo, kita makasasala.
tanang tao makasasala walay exempted. Sa dili pa ta makadungog mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa tubag sa atong problema nga mawang sala, angay una natong i-realize og ang kuno ug sabton nga kita makasasala at ubangan sa usa ka matarong ug balaan nga Dios. And now, sa verse 9, just little review, niingon si Paul, what then? Are we better than they? Kita nga mga nahimong Kristohanon, mas better ba ni anang dili Kristohanon? Kay nahimo man tang Kristohanon. Kang tubag din ni Paul, certainly not. No, not at all. Dili tungod kay nahimo tang Kristohanon but pasabot mas better ta kaysa uban. Tungod kay pariha lang ta sa uban, before ta nahimong Kristohanon, sinners pod ta. Dili bot pasabot nahimo tang Kristohanon kay mas better ta sa uban. Kay mas maayo ta, mas buutan ta kaysa ubang tao. No. All of us, sa wala pa kita makakaplag ni Kristo, kitang tanan makasasala. So, mo na dagingon ni Paul. Kitang tanan naka-inherit sa legacy ni Adam ug ni Eve. Tanan nahagbong sa sala. Sila ning produce a line of sinners. Og na broken lang kining line of sinners ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay exempted tungod kay virgin birth man siya. Ngunang wala niya maangkon ang legacy nga sin ni Adam ug ni Eve. Virgin birth conceived by the Holy Spirit. Ngunang siya lang ang walay sala, wala mapasa ang sala ngadto kaniya. So pag-abot sa verse 10, nag-quote dahil si Paul, gipakita niya nganong sinner ang tanang tao, nganong wa exempted, nganong tanan ang sinner. Munang nagsugod siya sa verse 10, it is written. That's a common phrase kung mag-quote sa Old Testament, as it is written. Remember, mo nagigamit ni Jesus Christ, katong gitintal siya katulon ni Satan. For it is written. So, mo na common phrase, mag-quote sa Old Testament, o mo na gibuhat din ni Paul sa iyang last argument. Ang scriptures iyang gigamit, ang Old Testament, pagkita sa tao nga kitang tanan makasasala. Paul is quoting the scripture to show us that sin is not partial. It affects the whole man. Gikot ni Paul din ang scripture og verse 9 to verse 20, verse 18, gipakita niya, dili lang partial ang sin sa tao. Dili lang ta partially sinner. Our whole being is corrupted by sin. Mao na gipakita ni Paul dinhi. Una, ang atong character is affected by sin. Mao na ato last Sunday ang character, di na lang nato reviewon last Sunday. Now, ang atong sugdan karon, gipakita ni Paul not just our character tungod kay ang atong character corrupted by sin na, it will show also in our conversation. Morning sunod nga mga verses. Then after the conversation, because of sin, our conduct, our deeds, atong panghimo, also affected, corrupted by sin. So mo ni dinhi, tulo ka categories, gipakita ni Paul that we are totally corrupted by sin. All humanity, no exemption. Christ is also God, is the only one exempted. That is why no one is righteous. No, not one is righteous before God. And when we say righteous again, sa standard sa Diyos, as perfect as God, sama sa gingon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Be ye holy. See? Kana nga standard. Og tungod niya na, tanang tao, wala kapasar niya nga standard. Og dinhi ni Paul, gipakita niya, our character is corrupted by sin, our conversation is corrupted by sin, our conduct is corrupted by sin. The whole man. Sin is not partial. It totally affects the whole man. So, morning tulo ka categories din kumbaga gi-search gyud ni Paul. Gi-examine gyud ni Paul ang tao o gipakita nato sa detalye unsap ka makasasala. At man is masakiton in every part.
atubangan sa Dios. So, Sam, man is bad, that's last Sunday, he's ignorant, he's rebellious, ning tepas sa pathway, nahimo siyang useless, cannot do anything but only what is evil. Now, that's character. Now, on conversation, let's proceed. His character, inevitably, mapakita, ang corruption sa character, mapakita usab pinaagi sa conversation. Mao na ang verse 13 sa Romans chapter 3. Diha ma-demonstrate nato ang character pinaagi sa atong speech. Atong hinumduman, ningon si Jesus Christ sa Matthew 12, before we read verse 13. Remember sa gingon ni Jesus Christ sa Matthew 12:35 to 37, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Kung unsay imong nas kasing-kasing nas imong ilawom, mo gyud na imong gawas sa imong baba. See, Jesus Christ speaking. Verse 36, but I say to you, that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Sa tanang daotang pung nga ihisgot ilitok sa tao, manubag sa Dios. Maunang kung Kristohanon ka, di yung ka manungo. Di yung ka magsultig daotan or butang-butang sa laing tao. Ug nga naon tay daotang mahitabo nining tawhan na tungod kinasuko ka. Because you will give an account, manubag ka ni anang imong gipamulong panahon sa paghukom. Verse 37, for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. See? Hukman ka, pinaagi sa imong mga pulong. Apil nga gamiton sa Dios nga ebidensya kung unsay imong gipamulong. So pwede ka ma-justified. Okay, matarong ang imong gipamulong, giluwas naman ka ni Kristo, gipasaylo ka. Or condemn ka, ning reject man ka ni Christ, napagyud ka, dautan pagyud na imong baba, hugaw kayong baba, silutan ka sa Dios. See? Ang baba mo'y unang indicator kung unsay naa sa sud sa kasing-kasing sa tao. That's why exactly ang gipakita din ni Paul sa verses 13 ug 14. Ang verses 13 ug 14 quotations ni sa Psalms 5:9 ug Psalms 140 verse 3, then Psalms 10 and 7. Di na lang nato basahon. But it's a quotation from the Old Testament. The revealer of the corrupt character is the mouth. O si James, ning support po niya na. Remember James 3:8? See? But no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. Ang dila magpakita kung unsay naas kasing-kasing sa tao. A quotation from Old Testament, Proverbs 15:2. The tongue of the wise uses knowledge rightly, but the mouth of the fools pours forth foolishness. Then verse 28, same chapter. The heart of the righteous studies how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. See? Makita unsay kasing-kasing sa tao, pinagis unsay iyang gipanglitok sa iyang baba. Ug mao niyang verse 13, gipakita ni Paul nga ang tao makasasala atubangan sa Dios kay dili lang corrupted ang iyang character, even ang iyang speech nagpakita sa iyang daotan nga kasing-kasing. Corrupted po ang iyang speech. Tungod kay ang speech, ang conversation nag-reveal man na unsay nas ilawom. Verse 13, their throat is an open tomb. Sa ibot pasabot ni ana. Quotation na sa Psalms 5:9. He is saying nga ang baba murabag grave lubnganan nga abli. Kung abli ang lubnganan nay patayng lawas diha, makita og masimhot gyud nimo ang baho. Mao nay description sa baba sa tao.
na ay daghang mga speech nga hugaw atubangan sa Dios. This is God's indictment sa tao. Morning pagtanaw, because this is a quotation from the Old Testament, gipakita ni Paul, morning baba sa tao, na ay mga gipanglitok nga hugaw, nga murag lubnganan, grave or tomb nga able, nga makita ni mong masimhot ni mong patayng lawas nga nanugta na diha. Atubangan sa Dios, ingon anang baba sa tao. Mao nang kitang tanan gyud makasasala atubangan sa Dios. Walay matarong atubangan sa Dios. Mao nang kitang tanan nang hinahanglan og muluwas kanato. See? Kung ablihan na natong lungon, ablihan ang lubnganan, ma-expose ang nadugta nga lawas, hilabihan ang baho ni ana. Kasuway naman tingaling uban diha sa silingan sa panahon nga nag-renovate din ha. Mo-affect gay sa skin, mga sakit. Ingon ana kahugaw ang tao atubangan sa Dios. Makita ang hugaw nga kasing-kasing pinagis gipanglitok sa baba. Og nag-ingon ang Dios ang gipanglitok sa baba murag lubnganan nga abli. O by the way, kaning word nga open dire, perfect participle. Nag-indicate nga it stays open. Permanenteng abli ang baba nga hugaw. Permanenteng abli. Bot pasabot, permanente ang tao, sigilag, storya o daotan. Ang kalag sa tao, bot pasabot, nabaho na, patay ang kalag sa tao. Ning gawas ang baho, pinaagi sa baba. Makita ni mong atubangan sa Dios, patay ang tao. Yes, ang iyang flesh buhi, pero ang kalag atubangan sa Dios, patay. Ang baho mo gawas, pinaagis paglitok sa baba. Kay kung unsay naa sa ilaw, mo gawas, mahibawan, pinagis gipanglitok. The mouth is an open tomb. Nagpakita nga patay na ang kalag sa tao nga nasod. Tungod kay ang ninggawas yang baba, baho man ang ninggawas sa baba. Di man humot. Morning giingon din ni Paul. Morning pagpakita niya, tanang tao makasasala atubangan sa Dios. Sama sa giingon ni Paul gihapon sa Ephesians 2, we are all dead in trespasses and sins. So wala pa kita luwasan ni Kristo, we are dead in trespasses and sins. Ug ang atong pagka-dead, makita na dili lang sa atong character, that's last Sunday, makita pud na sa atong speech. Kay patay man ta sa ilaw, mugawas na sa atong baba ang baho. Pinaagi sa atong gipanglitok. Para makasabot ta, kanang tao patay ba atubangan sa Dios, usang natong tan-awon, di lang ang kinaiya, apil natong tan-awon unsa iyang gipanglitok sa iyang baba. Kung hugaw gay na mo gawa sa baba, but pasabot, patay pa na iyang kalag atubangan sa Dios. May pagpakita, kitang tanan gyud makasasala. Now, moving on, gikan sa baba, padong siya sa gawas, tongues. With their tongues, they have practiced deceit. Again, nag-indicate ni nga habit na. It's a life habit. Doleo, a word that gikan na sa kana nga word grefer na anang taga, fish hook. Ang tongues gigamit para pag-deceive og ubang mga tao, pagpangilad. Kanang taga, pag-ilad man sa isda. Abi sa isda nga, healthy meal. Siya day nahimong meal di ay. See? Ang dila sa tao gigamit pod niya para pagpangilad sa uban. Uso kay ni pod sa election, no? Magkasasala gid ang tao atubangan sa Dios. Kinsa pa man ang morason nga Ginoo maayo man ko nga tao. Nya kay mao man ni pagtan-aw sa Dios sa tao.
Morning gingon din ni Paul mahitungod sa humankind, human race. Musalig ta saad sa tao, unya, kung maangko na niya ang gusto, di niya tumanon ang iyang saad. Common na kay na. Di na lang nato na i-mention if karon. So, labi nas mga politician, no? Psalms 36:3, the words of his mouth are wickedness and deceit. He has ceased to be wise and to do good. Even si Jeremiah, the same, ang iyang pagpakita, mahitungod sa pagkamakasasala sa tao, pinaagi sa iyang baba. Jeremiah 9:3, and like their bow, ilang pana, they have bent their tongues for lies. They are not valiant for the truth on the earth, for they proceed from evil to evil, and they do not know me, says the Lord. See? Ang ilang tang, ilang dila, murag pana, may ilang gigamit pagpangilad sa uban, pag-atake sa uban, ang dila nila may gigamit. Verse 5, same chapter, everyone will deceive his neighbor. See? Matag-usa, mangilad sa iyang silingan, and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves to commit iniquity. Mao ni kamatuoran mahitungod sa tao. Daghang higayon mamakak ug mangilad bisan sa iyang silingan o gamiton ang dila pagpangilad. Man is evil. Daotan gyud ang tao. Gipakita dinhi sa Dios unsa ka daotan sa tao. Mo nang ang tao nanginahanglan og manluluwas. Kay dili siya kaluwas iyang kaugalingon, kay hilabihan man siya kadautan at ubangan sa Dios. Now, gikan sa dila, padung na pod gawas, verse 13, the poison of asps is under their lips. See? Gamiton nila ilang mga ngabel pag sweet talk. Unya ang sweet talk di ay nag-conceal di ay og poison. Tingali ang ilang mga gipang saad o gipang istorya flattering. Pero naday sila motibo behind that. Mao na ang tao. Kamao mangilad. Mao ni ang tao. Unya naay moingon, man is basically good. Maay man ko nga tao. Wa ko patay. Di ko kawatan. Pero maong mani ang gisulti sa Dios mahitungod sa tao. Unya ang perfection nga standard sa Dios sama man kaniya. Bisag unsa pa nimo ka maayo, kay di lang imong kinaiya na corrupted sa sin, hasta ang imong speech daotan pod og baho at ubangan sa Dios. Og mao nang why tao gyud angay makaduol sa Dios pinahagiras iyang kaugalingon. See? Makita ang pagkadaotan sa tao, apil na pinagi sa iyang speech, sa iyang conversation. Now, verse 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Psalms 10 verse 7 na siya. Cursing and bitterness. See? Panungo o kapaitan. Panungo, cursing. That's ara. It means to speak a curse, kanang manunglo. Speak evil against someone, to curse someone. Manang kung Kristohanon ka, undangan na yun ang pagpanungo. Kay baho na atubangan sa Dios. Di yun malipay ang Dios ni Ana. Then, pikriya, bitterness. Kana bang tungod sa imong kasuko, manghinaot kag daotang mahitabo sa ubang tao, mao nay bitterness din ha. Gitunglo pa nimo, din manghinaot pa gyud kag daotan, may pag ka. Kamo na lay sumpay na kana nga speech, daotan kay na atubangan sa Dios. That's bitterness. Mao nay gi-refer nga bitterness diha. Extreme kind of wickedness that results in evil speaking against God and against men.
Gitunglo pa nimo nang hinaot pagig kag daotang mahitabo nga nang tawhana. Mo na ang idea. Filthy, evil language towards one another. Daotan na atubangan sa Dios ug mo ni pagpakita sa Dios nga ang tao makasasala gyud. Psalm 64:3, who sharpened their tongue. Wala mabutang English sa babaw. Let me just read. Who sharpened their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows. Bitter words. See? Gibae dahil lang dila nga murag espada. Nya may ilang gigamit pag-atake sa uban. Ang dila gigamit pag-atake sa uban nga murag mooy ilang weapon. Mao ni ang tao. Mao ning ang kalibutan na puno sa daotan, istorya. Dili lang kay bakak, apil na ni anang panungo, apil na ni anang pagisgot og daotan ngadto sa uban. Wickedness. Open grave. Ang throat, ang tongue, ang lips, ang mouth nag-reveal sa daotan nga kasing-kasing, sa makasasalang kasing-kasing sa tao. Mao ni ang pag-reveal sa conversation sa tao, daotan at tubangan sa Dios. Nagpakita nga makasasala ang tao. Then last nga category, verse 15. Character. This is very obvious. Makita obviously ang daotan nga character sa tao. Ang daotan nga tao, pakita gyud na siyang binuhatan, nagay mga daotan nga buhat, yang conduct. Dili lang siyang character kinaiya, dili lang siyang speech, conversation, apil na siyang binuhatan, siyang conduct. O pinaagi sa binuhatan, mapakita ang pagkamakasasala sa tao. Verse 15, their feet are swift to shed blood. You see? Dali ra kay ta masuko. Unya ang uban daghan di kapugong niya ng kasuko mupatay gyud. Ang life precious kayo sa Dios because life is a gift. Life is a gift from God. Yet kita nga gitagaan niya nga gift, kita pa ang mukuha niya ng gift ngadto sa uban. Mo nang makasasala gyud ang tao. Tingali wa man ta mo aktual og patay, pero ningan man si Jesus nga kung nasuko na ka sa ubang tao, equivalent naman na sa murder. Their feet are swift to shed blood. Di man tingali ka mo patay, pero tingali dagang higayon nga gusto kang mapatay or sa imong hunahuna imo nang gipatay. Dili man gusto ang Ginoo niya nga maghunahuna ta og magbuhat tag daotan sa uban. Because God is righteous, God is holy, God is good. Mo nang dili siya gusto na buhaton og hunahuna sa tao. Mo ni pagpakita nga daotan og makasasala ang tao at tubangan sa Dios. Ang tao murderer gyud. See, naay mga massacre sa kalibutan. Na mass shooting, school shooting, na genocide. Ang kalinaw, peace don't solve the problem sa tao. See? Bisan pag naay peace, naa gihapoy war. Ang tao mupatay gihapon bisan pag naay peace sa nasod. See? Peace is not the answer sa problema sa tao. Kaya ang problema sa tao, ang sala man. Ang sala may i-address. Ug ang Dios lang may maka-address niya ng sala. Gipakita lang din ni Paul nga kitang tanan makasasala at tubangan sa Dios. Mao man ang history sa tao. Cain, nag-una ni Cain, murder. Ug mao nang way makaingon nga man is good. Man is basically good. Mao nang way makaangkon, Ginoo, maayo man ko nga tao, dadag ko sa langit.
Simba man ko kada adlaw Ginoo, naghatag ko sa simbahan. Wa man ko Ginoo mo patay. But all of us makasasala at ubangan sa balaan nga Dios. Tungod kay ang atong goodness dili man na maoy standard sa Dios. Verse 16, gipalabwan pa gyud ni, feet are swift to shed blood. Gipalabwan pa verse 16, destruction and misery are in their ways. In other words, mo leave og trail of devastation and destruction. Suntrima, kanang destruction, compound word. It means to shatter, to break into bits. Bukon. Mo ni ang biyaan sa tao. Dili lang siya mupatay, mubiya pa siya nga ang iyang gibiyaan guba na, buak na, broken to pieces na. And then misery, kaalaot. Kaalaot or kaluoy. Mo na'y biyaan sa tao. See? Di man tingali niya patyon ang iyang pamilya pero gihimo niyang broken-hearted, battered bakaha. See? Misery, kaalaot. Mao ni ang tao. Daotan natubangan sa Dios. O guilty ang tanan natubangan sa Dios. Tibok kalibutan, daghan kayong mga broken, gipang biyaan. Kay mo man buhat sa tao. Tingali, di man siya mupatay, pero destruction and misery ang iyang gibiyaan. Bungkag. Makita na nato, bisan pa sa history. Mao ni ang conduct sa tao. Mao ni ang iyang gipang buhat. Walang siya mupatay sa huna-huna ug actual. Napa siya gipang biyaan nga broken na. Alaot na. Devastated. Luoy ang kahimtang. Verse 17, and the way of peace they have not known. They will never know peace. There's never peace in this world. Wa gyud siya kasabot og kalinaw og makaangkon og kalinaw. Mahitabo lang ning tinuod nga kalinaw. Inigbalik ni Kristo. Bisan pag malinawon sa atong lungsod, pero nagihapoy manghitabo nga daotan, nagihapoy patay. You see? Dili tinuod nga kalinaw. Dili tinuod nga kalinaw. Temporary lang na kalinaw. Nay away, nay argumento, nay kasuk-anay, nay dumtanay, see, nay kagubot. The way of peace they have not known. Dili ka mao makig-peace with one another. Mao ni ang pag-indict sa tao at ubangan sa Dios. Ang taong makasasala at ubangan sa Dios. Mao ni pagpakita ni Paul ug sa Dios nga kitang tanan makasasala. Verse 18, motibo. Nganong yun ana man ang tao? Because there is no fear of God before their eyes. Mao nang ingon ana ang tao. Nganong daotan ang iyang character. Nganong daotan ang iyang speech, iyang conversation. Nganong daotan ang iyang bunuhatan, iyang conduct. Kay wa man say kahadlok nga sa Dios. Why tinuod nga kahadlok sa Dios ang tao? And that's a quotation of Psalms 36:1. An oracle within my heart concerning the transgression of the wicked. There is no fear of God before His eyes. Mao ning problema sa tao. Mao ni ang cause. Mao ni ang key. The reason nganong ang tao gi-abandon ngadto sa sala, tungod kay ang tao wala may kahadlok sa Dios. Wa man siya mahadlok sa Dios. O kining fearing God na duha ka aspect niini, positive fear o negative fear. O angay na natong masabtan kanang duha. Fearing God on the positive side means
Worshiping God, be in awe of God, acknowledging God. Fearing God on the negative side means being afraid of Him. Usahay, kung ang tao mag-ingon, mag-isgot og fear of God, ang ilarang huna-huna, ang positive side rang, ang tao dapat mo ila og Diyos, musimba og Diyos. Usahay, maor na'y mahuna-huna sa tao. Pero para healthy ang atong fear sa Diyos, dapat ang positive ug negative. Yes, mo worship ta sa Diyos, mo ilata niya, then mahadlok pod ta og mobuhat og daotan kay ang Dios mosilot man. Kana nga fear pod iapil pod na nato. Dili lang kay fear mo ilata nga nay Dios mo nang musimba ko. Mahadlok pod ta mobuhat og daotan tungod kay ang Dios mosilot man. Kana pod nga fear iapil pod nato. Mo bitawng daghan ng tao nga wa mo tuog Dios, dili tungod kay logical na. Tungod kay mao na ilang pag-escape sa ilang guilt. Kay kung why Dios, wa may mosilot nila. So, feeling nila di na sila guilty. Mao nang nahimo silang atheist. Mao nang they live inana ang ilang lifestyle sa mga atheist. Kay para nila, wa may judge, wa may maghukom nila. Pero for us to have healthy fear of God, kanang duha atong i-practice. Dili lang ang pag-acknowledge niya ug pagsimba niya, apil na ang pag-ila nga siya mosilot kung kita mobuhat og daotan. See, Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dili jud ka magsugod og ka-wise kung di ka mahadlok sa Dios. You will never be called wise kung di ka mahadlok ug wa ka mahadlok sa Dios. By the fear of the Lord, ingon sa Proverbs 16:6, by the fear of the Lord, men depart from evil. You see? Kung mahadlok ka sa Dios, mo depart jud ka sa evil. Di jud ka niana mga daotang buhat. Ang tao nga tinuod na kaila sa Dios, nga nahadlok sa Dios, di jud magbuhat og daotan. Mahadlok man siya, silutan sa Dios. Kay ang Dios mosilot man jud, kay righteous man siya. Right, matarong, justice man siya. Di man jud siya mo bend. Mo extend siya sa iyang mercy, but never siya mo deviate sa iyang character. Yes, na may extension ang iyang kaluoy, pero never gyud nga dili siya mahimong just, o righteous, o holy. Naagyod mo abot yun ang time nga mo exercise siya sa iyang pagka-just, sa iyang pagka-righteous. Ug morning ang Bible naay daghang example gipakita sa Dios nga nagsilot siya. Remember Ananias and Sapphira? They lied, died then and there immediately as an example to us that God is holy, that God is a God of justice. While dili tanang tao naka-experience og immediate nga silot, pero gipakita sa Dios nga naay examples. But ultimately one day tanang tao nga wa muila sa Dios masilutan gyud. Kaning Bible napuno niya na as an example to us. Bisan pag mga tao nga way sala, nang lakaw lang sila sa daan, ya nahagbungan sa tower, gipangutana si Christ, kadto sila, mga daotan ba dito sila nga tao? No, they are an example to us. Kitang tanan makasasala man, kitang tanan angay silutan. Mo na ang point din ni Christ. Dili tungod kay maayo ka, exempted na ka, why daotang mahitabo nimo? All of us. Morning idea din hing fear of the Lord. Na ay gamay nga fright or panic, reverential respect.
certain amount of kahadlok. Mahadlok, kumubuhat og dautan kay mahadlok sa Dios nga mosilot. Okay, kung mo-violate ka sa Dios, naagay consequences. Mo man ni mag-control sa behavior sa tao. Fear of consequences. Now, night times nga kung mo respond ta sa Dios sa atong gugma, tungod sa atong gugma, napoy times mo respond ta sa Dios tungod kay nahadlok ta. O mo nay fear nga lagad sa Dios. Pakita gyud dinhi tanang tao makasasala. Ang way kahadlok sa Dios makasasala at ubangan sa Dios. Ang Old Testament napuno niya na pagpakita, dili tanan nato gi-quote, no? Pero ang Old Testament napuno sa pagpakita nga ang tao daotan at ubangan sa Dios. Now, final verdict, verse 19. Expose naman ang motive. Verdict, verse 19. Now we know, that's oida. There is no doubt, that's absolutely, surely, positive. We know, mo na nga know diha. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Sa may gingon niya nga verse. It says to them that are under the law. Kinsa may under sa law? Kinsa man ning under sa law? Ang mga Jews ra ba? It's everyone. Kitang tanan under sa law. Remember, let me just read Romans 2:11 to 15. Yes, the Jews are under the written law, pero kita nga dili Hudiyo naaman po'y written law sa atong kasing-kasing. Romans 2:11 to 15. Let me just read sa atong mahinumduman. For there is no partiality with God. For as many as have sinned without law will perish also without law. And as many have sinned in the law will be judged by the law, will also perish without law. And as many have sinned in the law will be judged by the law. Jump 14. For when the Gentiles, who do not have the law, by nature do the things in the law. See? These also not having the law are a law to themselves. Wa man tay written law, ang Mosaic law di man para nato, wa man ta ni ana, puro kita nagbuhat sa mga butang nga sud ni ana. Ningon ang written law, ayaw pagpatay, ginadili ang pagpatay. Kita pod ning sunod man pod ni ana. So kana, it's a law unto us. Who show, verse 15, the work of the law written in their hearts. The law is written in our hearts. Gipakita nga naapod tay balaod. Gipakita nga under pod tas balaod. Dili man ta under sa Mosaic law. Wa man tay Mosaic law, written law. Pero kani nga law, gisuwat man sa Dios atong kasing-kasing. Giyon sa man pag-prove nga kani nga law gisuwat sa atong kasing-kasing. Kay ning sunod man ta ni ana. Naa sa written law, ayaw pagpatay, ayaw commit adultery, ayaw pagpangawat. See? Ning sunod banta ni ana, bisag wa ta ni ana nga written law. Bot pasabot ingon si Paul, kana nga law gisuwat sa Dios atong kasing-kasing in our hearts. So, sa verse 19 sa Romans, whatever the law says, who are under the law, kitang tanan under sa law, that every mouth may be stopped. Aron ang tanan, why ika-excuse atubangan sa Dios. Aron ang tanan sa tibok kalibutan, guilty before God. Kitang tanan, guilty before God. Verse 9 to verse 18. Pagpakita that we are guilty before God, all of us. Mo ni pag-prove, kitang tanan under man sa law.
Why exempted? Angay silutan unta. Kitang tanan guilty atubangan sa Dios. Why makaingon atubangan sa maayo man ko nga tao o Dios. Pasahang verse 9 to verse 18. Ug niyon si Paul, that every mouth may be stopped. Aron no defense ang tao. See? Gisuwat ang balaod. Aron kita makahibaw sa atong sala, aron kita dili makadepensa. Ug why ikadepensa? Every mouth is stopped. The defense has no defense. Sa dili pa makadepensa ang kita atubangan sa Dios, maingon na defense rest na, kay there is no defense. Maoning fearful sin ang tao gidala sa hukmanan atubangan sa Dios. Ang tao why ikatubag sa Dios, why ikadepensa, ug ang angay lang buhaton utter silence. Kay di man siya kadepensa sa iyang sala. Naa ang balaod that every mouth may be stopped. Kay ang balaod magpadayag man sa atong sala nga nakasala ta sa atong Dios. See? Climax statement, verse 20. Everybody is guilty. Tingali na maingon nga. Tingali sa panahon sa Old Testament, na may mga maayo nga tao nga ning live according sa law ug nabuhat nilang law. Gikeep nila ang law. Ang Ginoo nasayod ni ana. Sama sa katuningon niya nga Richman, gibuhat ko naman na, batanon pa ko. So, unsa may tubag sa Dios, verse 20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. See? Bisan pag mayon kagibuhat ko man ang balaod sukad sa akong pagkabata. But by the deeds of the law, no flesh will be justified. Wala gyoy mahimong matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod. Kaya nga naman, pinaagi sa balaod, mahibaw ani mong sala. Pinaagi sa balaod, makasabot taon sa sala. Na ang balaod, that every mouth will be stopped. Dili ka depensa atubangan sa Dios. Na ang balaod para makasabota ta sa atong sala atubangan sa Dios ug tungod niya na dili ta ka depensa og di ta kayon Ginoo. Maayo man ko. Men just maayo ba ka darang balaod ay nabuhat ni nimo? Basahon natong verse 9 to verse 18 sa Romans 3. Gigamit natong baba para sa dautan, nakapamakak ta, nanungo ta, wa na. Guilty before God. Ang law nag-expose sa atong sala ug wa mag-offer og remedy. Ang solution mo ning verse 21 ug verse 22. By faith in what? In Jesus Christ. But that is atong next Sunday nga study. Ang law nag-prepare kanato sa grace. Ang law nagtakom sa atong baba aron di ta ka depensa og mag-ablig sa atong kasing-kasing mahimong ready for Christ. Mao na ang law. Dili purpose sa law mamatarong ang tao. Ang purpose sa law para di ta ka depensa atubangan sa Dios ug ma-ready ta muangkon ni Kristo nga ikaw ra ang akong paglaom Kristo. Mao na purpose sa law. So, the sinfulness of man is proven in every way, including sa Scripture, including sa Old Testament. Mo nang niingon ang salmista sa Psalms 103 verse 3, Lord, if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand?
Lord, if you mark our transgression, who could stand? Kinsa may makabarog sa mga tubangan, Ginoo? Kung listahan minimo sa among sala, kinsa may makabarog sa imong atubangan? The whole world is guilty. Everyone is silent. There's nothing to say. Kitang tanan, under obligation to God's law, but we could not keep God's law. Ang mabuhat sa law, mapakita sa atong kadautan, ug mag-live ni ana, kay wa man siya remedy ang balaod. Panang Ginoo, naghatag o solution sa atong problema. Let me just read Galatians 3:22. There will be our last verse. But the Scripture has confined all under sin. Gipakita sa Scripture ang tanan makasasala under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. See? Gi-conclude sa Scripture nga ang tanang tao makasasala, so that ni anang atong hopelessness mo believe ta ni Jesus Christ, mudangop kaniya, muduol kaniya. Og mabuhat ni Kristo ang dili mabuhat sa balaod. Mabuhat ni Kristo unsay dili nimo mabuhat ug makabot. Ang pagkamatarong. Basta igsoon, hinaot klaro nato nga kitang tanan guilty atubangan sa balaan nga Dios, makasasala. O dili ang balaod, dili ang relihiyon, dili ang edukasyon, dili ekonomiya mo'y solusyon sa atong problema. Si Kristo ang gihatag nga solusyon kanato. So that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. See? The promise of salvation by faith. Mahatag niadtong mo believe. To close, mga igsoon kini nga mga verses, nagprobar man nga kita makasasala apan sa sunod nga mga verses maghatag po kanato og solusyon sa atong sala. Hinaot ko, dawato nato si Kristo, gilo nato si Kristo. Kay siya ra ang solusyon sa atong problema. Siya ra ang makahatag og pagkamatarong nga dili nato makabot nor mahimo pinagi sa balaod. Mao nang nagpakamatay siya, kayang giangkon ang silot sa sala nga ato unta. Kita unta ang silutan sa atong sala, apan siya na lang nagpakamatay para dili na kita magpakamatay silutan kung kita mo believe. Ang promise na salvation by faith ihatag nimo if you believe. Let us pray. Father, we thank you so much, Ginoo, sa imong klaro nga pagpakita nga kaming tanan makasasala. Ug salamat usab, Ginoo, nga nimo magpabilin nga igo ra kang nagpakita sa among sala. You go beyond. Naghimo ug naghatag usab ikaw, Ginoo, og solusyon ni anang among problema sa sala. Imong gihatag si Ginoong sa Kristo. Dalaygon gid ikaw, Dios. Salamat sa kapasayloan sa sala pinaagi ni Kristo. Salamat sa imong saad sa kaluwasan pinagi sa pagtuo ni Kristo. Tabangin kami, Ginoo, mga lagad kanimo putli ug balaan. Tabangin kami, Ginoo, makadala sa imong tilan ug dugang pang mga kalag. Ug kung ado naman kanamo, Ginoo, kauban, nga wala pay kahadlok kanimo, wala pay kadugtungan kanimo, hinaot, Ginoo, ikaw magtawag kaniya aron moduol ni Kristo. In Jesus' name we pray. Amen.